Sagana ang ating kasaysayan sa mga kwento ng mga krimeng hindi pa rin nalulutas hanggang ngayon. Lalo na ang kaso ng mga kriminal na misteryoso pa rin hanggang ngayon ang katauhan. At isa na rito ang kaso ng pag-atake ng isang misteryosong serial killer sa kanlurang bahagi ng Estados Unidos at binansagang Zodiac Killer na nagasik ng lagim sa estado ng California sa loob ng 1 taon at naging isa sa pinakatinutukang kaso ng pagpatay sa Amerika. Paano nga ba nagsimula ang pag-atake ng Zodiac Killer? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! December 20, 1968, unang naitala ang kaso ng pag-atake ng misteryosong serial killer nang pinatay niya ang mga menor de edad na magkasintaang sina David Faraday, 17 years old, at Betulo Jensen, 16 years old, sa loob ng kanilang kotse habang nakaparking sa madilim na bahagi ng Lake Herman Road sa bayan ng Vallejo, California. Ika-5 ng Hulyo 1969 sa parehong lugar kung saan natagpuan si Faraday at Jensen, muli na namang umatake ang Zodiac Killer. Nang atake niya sina Mike Marjo, 19 years old, at Darlene Perrin, 22 years old. Pero sa pagkakataong ito ay nakaligtas si Marjo at sa tulong niya, naisalaysay niya rin ang mga naranasan niya maging ang itsura ng lalaking umatake sa kanila. September 27, 1969, muling umatake ang Zodiac Killer. Inatake niya ang magkasintaang sina Brian Hartnell at Cecilia Shepard habang nasa pangpang ng lawa ng Napa County, pero nakaligtas sa pananaksak ang magkasintahan at nakapagsumbong sa mga pulis, pero namatay rin ang babae makalipas ang ilang linggo. Isang 29 years old na taxi driver naman ang kanyang inatake habang nakasakay sa kanyang taxi noong October 11, 1969. Ito ang sinasabing huling biktima ng misteryosong serial killer. Nakilala sa alias na Zodiac ang misteryosong sospek dahil sa mga pinapadala niyang mga 3 liham na may kasamang mga secret cipher, dahilan para mas maging komplikado ang pag-iimbestiga ng mga pulis. Nailarawan ng sospek na nakasuot na itim na hood at may simbolong bilog at krus sa kanyang damit. 2 sa 3 mga cipher ang nasolusyonan. Una ay ang dahilan ng kanyang pagpatay. Ayon sa kanya, nasisiyahan siya sa pagpatay na mas masaya pa kaysa sa pangangaso at sinabi niya rin na ang tao ang pinakamapanganib na hayop sa mundo at tila kinukutya niya pa ang mga otoridad na walang kakayang huliin siya. Noong taong 2021, nasolusyonan ang ikalawang cipher na ipinadala ng Zodiac noong 1969 kung saan muli niyang kinukutya ang mga otoridad sa paghuli sa kanya at sinasabing hindi siya natatakot na mabitay dahil ihahatid lamang siya nito sa kabilang buhay kung saan magiging alipin niya ang mga pinatay niya. Hindi pa rin nasolusyonan ang ikatlong cipher na ipinadala ng Zodiac na posibleng naglalaman ng kanyang tunay na katauhan. Ilang mga sospek na ang pinangalanan na posibleng ang taong nasa likod ng Zodiac, pero hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan linaw ang kasong ito.